Kamu'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't isang nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ngayon po sa konteksto po ng ating pagdiriwang para sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa mga nakalipas na araw at ngayon naririnig natin yung mga balak na pagpatay kay Jesus. Yung mga tao na lihim na nagpaplano na kung paano siya pababagsakin. Kaya sa araw na ito, sa ipinakita ni Jesus, ay mahalaga din po na mapagnilayan din natin dahil sa atin, lalo na sa iba na may mga pinagdaraanan, may mga umuusig, may mga ayaw sa kanila. Yung pinakapundasyon ng atin pong pagiging matatag sa ngayon at sa hinaharap, nakadepende sa kung paano natin nakikilala ang ating mga sarili. Kung saan tayo nagmula, kung ano tayo ngayon, importante po yun. Basic foundation. Kaya kung hindi mo kilala ang iyong sarili, mabilis kang panghihinaan ng loob kapag may mga nakikita o naririnig ka mula sa ibang tao na nagdidikta sa kung ano ang gusto nila na ikaw ay maging. Napipressure ka tuloy. Kaya parang sinasabi nga na bago ka kilalanin ng ibang tao, kilalanin mo muna ang iyong sarili.
bago mo ipilit na tanggapin ka ng ibang tao, tanggapin mo muna kung sino ka. Tanggapin mo kung sino yung magulang mo. May kahinaan man sila, may nangyari man sa kanila, hindi man sila maganda o mabuti, sabihin natin may nagawa silang kamalian, tanggapin mo, sila ang magulang mo. Tanggapin mo kung saan lahi ka nang galing, tanggapin mo kung saan ka. Sa itsura na nga lang, di ba? Tanggapin mo kung pangu ka. Tanggapin mo kung maitim ka. Kasi parang laging dinidepende natin sa kung ano at paano tinatanggap ng tao ang ibang tao. Kaya ikaw tuloy, napipressure ka. Ang gusto nila maputi, kaya magpapaputi ka. Ang gusto nila maitim, magpapaitim ka. Ang gusto nila matangos ang ilong, kaya magpapatangos ka ng ilong. Ang gusto nila, ang kilay mo patayo, kaya papatayuin mong kilay mo. Kaya unti-unti tuloy, nawawala yung sarili mong identity. Nawawala yung tunay na ikaw. Baka nga, pag humarap ka sa salamin, ikaw mismo magulat, iba na itsura mo, hindi mo nakilala eh. Kasi dito sa ating ebanghelyo, bahagi po ng naranasan ni Jesus, ayaw siyang kilalanin. Ayaw siyang tanggapin kasi yung sinasabi nila, ikilala natin kung sino siya, saan siya nanggaling, kilala natin ang magulang niyan. Kilala nga ba talaga nila? Malinaw kay Jesus, kilala niya ang kanyang sarili. At lalong-lalo na, hindi siya nakadepende sa kung tinatanggap siya ng tao o hindi. Kasi ang malinaw, kilala niya kung saan siya nanggaling, sino ang nagsugo sa kanya, sino ang kanyang ama, at lalong-lalo na yung nagmamahal sa kanya. Kaya nga, di ba, narinig natin yung isang bahagi, ito ang aking anak, ang lubos kong kinalulugdan, ang minamahal kong anak. Kaya yun yung, di ba, nagpapatibay sa kanya. Kaya ang isang taong hindi lubosang tanggap, hindi lubosang kilala ang kanyang sarili, ang nangyayari, mababa ang self-esteem. Yung confidence niya, mahirap. No? Kumbaga, kahit anong paliwanag mo, hindi yan mabuboost. Hindi yan kasi magulo eh. Naguguluhan siya eh. Hindi niya talaga lubosang kilala ang kanyang sarili. Kaya sa mga mag-asawa nga po, no? Bago mag-asawa, malinaw at napakahalaga na kinikilala muna ang isa't isa. Alam mo ba kung saan siya nanggaling? Para nalalaman niyo kung bakit ganito ang mood niya, bakit ganito ang ugali niya, na minsan di naman siya galit, pero kala mo galit. Malalaman mo yung pinagmulan. Malalaman mo yung background. Kaya importante yun na kinikilala at tinatanggap natin. Unang-una, tayo muna sa ating sarili. Pag ganyan po ang ating naging pag-uugali, hinding-hindi ka mapapabagsak ng kahit sino. Ano mang paninira ang sabihin nila, hindi ka mapapaapekto. O maapektuhan ka man, saglit lang, at magpapatuloy ka ulit na gawin ang iyong misyon, gawin ang iyong responsibilidad. Kaya nawa, sa tulong ng grasya ng Diyos, marami sa atin talagang nabaon na sa limot kung sino tayo, kung ano tayo. Pero sa grasya ng Diyos, makakabalik tayo ulit. Sana doon tayo patungo. At lagi naman pong nakaalalay ang ating Panginoon sa kung ano man ang ating pagdaraanan, sa kung ano man ang ating tatahakin. So, sana po ulit, kilalanin mo muna ang iyong sarili, tanggapin mo muna kung sino ka bago mo ipilit sa ibang tao. Pero hindi mo rin kailangan ipilit, hindi mo rin kinakailangan na ipakilala o magpakilala ng ayon sa gusto nila. Amen?